Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:34 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa Usapang Legal. Kasama po ninyo, yours truly. Ako po si Attorney Cam. Cam ha, C-A-M. So, sa mga gustong maghanap kay Attorney Cam, hanapin nyo lamang po sa Facebook, Twitter, at sa iba pang mga social media platforms. Of course, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre, batiin ko muna ang ating himpilan dahil, again, number 1 po sa latest Kantar Survey, Metro and Mega Manila! Yay! Congratulations po! Dahil po yan sa inyong walang sawang pagtutok, pakikinig at pagmamahal sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Kaya ang aming tagline po, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At syempre, ngayong gabi po, maganda po ang ating talakayan, lalong-lalo na po sa mga empleyado po na nakikinig ngayon dahil lahat naman po tayo pagpasok ng BER. Yan, abangers sa 13-month pay. Kaya naman, isihan lang natin ang ating usapin. Kasama natin ngayon, meron ako nahugot po mula po sa DJ ng Yes FM. Siya po ay walang iba kundi si B-Boy Bibo. B-Boy Bibo! Magandang gabi po! Diba? Gusto mo yung energy ko pang FM? Panggabi talaga. Panggabi. Kasi buhay po na buhay. B-Boy Bibo po ay katulad ko rin pong abangers pagdating sa 13-month pay. Correct. Sino bang hindi? Diba? Yung iba nga, alam mo, napipigilan pa silang mag-resign. Kasi ito yung inaabangan nila. Sayang naman, diba? Yung 13th month pay na makukuha kung magre-resign sila ng burn month. Yes. Bala ko pa naman sa 13-month pay ko. Alam mo kung ano? Yung inano sa kilay. Ano ba yun? Ano yun? Yung uso-uso ngayon. Yung yung papatato ng gano'n? Ay, wag naman tato. Ano siya? bang tawag doon? Yan, hindi natin sure. Ano yung kilay mo? Ano lang yan? Filter. Drawing lang yan. Drawing lang ba yan? Temporary. Akala ko yung uso ngayon eh. Ano ba yung uso ngayon? May uso sa ginagawa sa kilay. Sa kilay, oo. Hindi siya na pinapatato eh. Mamaya, tatanungin natin yan sa mga kakilala natin. Yan ang ipapagawa ko pag nakuha ko yung 13-month pay ko. O diba? Meron tayong nilook forward kung anong gagawin natin sa pera natin kapag nakuha na natin siya. Ikaw, anong gagawin mo sa 13-month pay mo? Siguro magpapadagdag ako ng... Ano? Parang gusto kong patangusin yung ilong ko. Oy, why not, 'di ba? Oo, 'di ba? Pwede. Kasi alam mo ba sa Korea, gift nila 'yan eh. Pag ang mga parang anak nila ay nakatapos ng kolehiyo, parang 'yan yung gift nila, graduation Talaga? gift. Oo, kaya marami 'di ba na gawa na. Gawa na. Ang ganda at ang ganda. And why not naman? Di ba kung pinaghirapan mo rin naman? Eyebrow threading ba yon? Hindi, may tawag eyebrow sila threading? doon. Hindi threading yun eh. Yung may siya? parang semi-tattoo. Hindi, yung nag-message sa atin na eyebrow threading, hindi kasi siya nagpapagano. Kaya hindi niya alam. Aalamin ko yan kasi gagawin ko ng 13-month pay yan eh. Teka, may nag-message dito, baka masagot niya ang ating baka alam niya katanungan. Para sa mga talagang gustong malaman kung ano ba yung papagawa namin sa aming 13-month pay. Ito, ang tawag doon po ay microblading. Tingnan mo. Oo, so hindi siya tattoo, pero ano lang siya. Oo nga, kasi parang ang balita ko, yung microblading is more natural looking. Yes. Mas maganda. Kala ko nga nagpa-microblading ka eh. Hindi pa. Pero pwede nga, no, Attorney Cam. Yun na lang pala muna. Gaya-gaya ka na sa gagawin kong 13-month pay ko, ha? Sabay na tayo, parang buy one take one naman yata yun. Yes. Pero ang tanong ko sa'yo, sa palagay mo, pareho ba ang bonus sa 13-month pay? Ay! Kasi narinig natin, uy, 13, may bonus na. May bonus na, oo Tapos nga, yun pala, no? ang pumasok sa payroll, 13-month pay. Okay. Diba? So, may bonus na bonus. Anong bonus yun, diba? So, sa palagay mo, pareho ba ang bonus tsaka 13-month pay?
Hindi ako prepared dito, pero feeling ko as an employee, feeling ko magkaiba siya. Magkaiba siya? Oo. Feeling ko ang 13th month pay ay nakukuha lang siya before mag-end ang year. And ang bonus, any time of the year, pwede mo siyang makuha. Tama ba? Very good. Sige, pwede naman. Tama. Pwede naman. Nailusot. Oo, kasi yung sinasabi ng mga empleyado, oy, may bonus na tayo, may bonus. So yung mga tao, ina-expect bonus talaga yung palang pumasok 13-month pay. Pero tama si B-Boy Bibo kasi ang 13-month pay kasi ito yung minamandato ng batas na nakukuha mo every December. Okay. At ito pag sinabing minamandato, ang mga employers ay kailangan talaga magbigay nito. Ayan, may mga exemption lang po no na mga hindi makakakuha ng 13-month pay, pero generally po sa mga private companies no, especially sa katulad natin, dapat makatanggap ng 13-month pay. Pero ang bonus ay maaaring iba yan. Kasi pag sinabi mong bonus, ito ay based sa generosity ng ating kumpanya, bossing. ganyan. Kaya kung may pasobra, bakit hindi ibigay, di ba? Why not? The diba? Kenemen. At saka, tawag dito, pag sinabi mo kasi nga bonus, di ba? Sabi nga ni B-Boy Bibo, gusto ko magpatugtog tuloy ng Pasko, no? Ano ba yung magandang Pasko? Boom tarat-tarat. Pang FM talaga. Bakit naman boom tarat-tarat? Yung sa Paskong yan. Grabe naman. Parang hindi rin parang makaluma. Ibigay mo na. Oo nga Ganon. Ang aming Christmas bonus. Sige, dahil dyan, yan ang request mo. Eto na. Ay, grabe diba? naman yun. Ang bilis-bilis naman. Ang bilis ko maghanap. Oo. Sana mabilis din yung Christmas bonus. Tama si B-Boy Bibo. Pag sinabing bonus kasi, ito po ay hindi minamandato ng batas, pero dahil sa pagmamahal, dahil mabait si boss, generous siya, ibibigay niya. Diba? So, yun naman ay lagi nating hinihiling. Diba? Correct. Diba? Yung mga kaya added kinakanta nila dito na Christmas bonus, hindi yan 13-month pay. Ibang Christmas bonus yan. Sometimes, ikaw ba naka-receive na ng, diba, 13-month pay? Tapos merong sobre na kulay pula. Okay. May parang hindi pa so far. Kami naka-receive kami nung dati. Dati, nung araw, Attorney Cam. Nung araw. May pa-Christmas bonus Oo, ang si sarap Bossy. naman yan. So, iba pa yan dun sa 13th month pay? Yes, iba pa yan. Okay. Pero, Attorney Cam, meron lang akong tanong. Ano yung na iba naman? kasi, may 14th. Ano yun? Ang tawag dun sa 14th, ano yun? Depende yun ha. Depende rin. Oo, kasi may tinatawag kasi tayo na pag sabing 14-month pay, 15-month pay. So, maaari siyang Grabe naman yan. Ang dami naman. Uy, alam mo, may kilala ko na pumasok 16-month pay. Ay, talaga? Oo, pero walang tax. Ay. Kasi may ceiling tayo pagdating sa bonus So, lahat ng bonuses na binigay sa'yo, especially the 13-month pay, dapat hindi lalagpas ng 90,000. Dati 82,000 lang Ngayon, 90,000. So, magagaling yung mga ibang mga kumpanya na ayaw mataksan yung kanilang mga empleyado. Kasi ang binibigay nila, 89,999. Oo nga, no? Pasok na pasok pa rin, di ba? Walang tax Correct. yun. So, yun ang pinakamaganda. Hindi naman natin experience yung 89,000. So far, hindi pa naman. Pero malay mo naman, Attorney Cam. Why not? Diba? Who knows? Who knows? Sa mga nag-aabang kay boss, Oo, diba? feeling ko yun ang pinakamaligayang Pasko na darating. So again po yung sa tax exclusion na tinatawag natin, 90,000 yung ceiling na tinatawag. No? Yung mga equivalent benefits like mga commission, bonuses, ayan. Tapos parang nasasabi na, 13-month pay. Alam mo, may kilala ko ng mga empleyado, although ang kanilang client ay yung mga BPO. Ang laki magbigay ng generous. Malaki ang bigayan. Ay, maswerte sila, no? Yung mga, ang kanilang parang employer ay international. Kaya naman pala din. So at least clear na sa atin na iba si bonus, iba si 13-month pay. Okay. Pero lahat ng binibigay sa'yo dapat hindi lalagpas ng 90,000. Oo naman. You never know kasi paano kung halimbawa ikaw ay makapag-sale at magkaroon ka ng commission. Oo, baka
Panalangin natin yan, Atty. Cam. Ay, pero ayan na, yung mga nakikinig sa atin, baka naman din sabihin niyo sa boss niyo, ay boss, iba pa yung 13th month pay sa sa bonus, narinig namin. Kaya ang gawin nyo kapag Christmas, di ba may mga presentation kayo? Mga Christmas party. So, iba yung sisigawan yung bonus. Iba yung karapatan dun sa sa bonus pa. So, yung mga employer, wag magbingi-bingihan. Na pag sinabing bonus, akala 13-month pay. Hindi, ito-deposit sa inyo yan. Matik yan. Matik yung 13-month pay. Pero pag sinabing bonus, naghingi ng isa pa. More, di ba? Pag mga may mga, raffle. Raffle, oo. Yan. Kaya lambing-lambingin nyo lang yung mga bossing ninyo. Di ba? Tapos may marami ring mga question, mamaya sasagutin natin. Kasi may mga iba na nagre-resign sa January. Karamihan. Para makuha yung 13th month month pay. Ibig bang sabihin kapag halimbawa nag-resign ako November, wala na akong 13th month pay? Kasi ganun lagi eh. Correct. Mag-resign ka na lang kapag January na. Takunin mo muna yung 13th month pay mo. So ang implication sa mga empleyado, ay teka lang, baka hindi ko makuha. 13 month pay. Tapusin ko na nga kahit banas ka na sa sa trabaho mo. Sa trabaho mo. Minsan yung trabaho, hindi siya nakaka-stress. Correct. Ang nakaka-stress yung mga kasama mo sa yung trabaho. Yung workmates. Diba? Yung mga nakapaligid Agad sa'yo. Agad ka ba dun? Oo naman, madam. Kahit sino naman, nakakaranas yan, diba? Yung ang harmonious nung ginagawa mo, yung mga kaharap mo, mga papel, diba? Yung mga ballpen, lahat ng paperworks. Pero once na may makatrabaho ka ng medyo feeling mo toxic sa well-being mo, talaga maapektuhan nun. Diba nakaka-stress nga naman din magtrabaho sa isang environment na meron kang kinaiiringan. Like, saan ba naman to? Parang, ewan naman to magtrabaho. Like, naaapektuhan ka rin talaga. Yung productivity mo and yung efficiency mo. Lalo na kapag halimbawa, meron kang bisor o kaya meron kang mas mataas sa posisyon sa'yo na pinagalitan ka. Alam mo naman ng mga Gen Z tsaka millennials ngayon. Balat sibuyas. Mga balat sibuyas talagang, okay, I will resign. I don't deserve this. I don't deserve this kind of treatment. May mga ganun ang mga, alam mo, nagugulat ako especially yung sa mga millennials. Kasi I have a brother na ganyan, millennial. Sinabi niya sa akin na, ate, I will resign. Sabi ko, okay, why? Kasi meron siyang hindi okay, fine. Kasi naman yun. Sa batas natin, walang nire-require na purpose. Kapag magre-resign na empleyado, pag ayaw niya na, walang magagawang kumpanya. Kahit na walang rason, basta gusto niya lang mag-resign. At kahit ang babaw ng rason niya, hindi siya pwedeng pigilan. Kasi kung kung pipigilan mo siya, involuntary servitude na yun. Parang inaalipin mo na siya. Sapilitan na ang lahat. Sapilitan na ang lahat. So ang mga Gen Z ngayon, millennials, I will resign. Yeah, I deserve better. Yeah. And I know my worth. Iba po ang mga millennials ngayon, Gen Z, 'di ba? Talagang gusto ko po yung promotion, bakit walang ganyan, walang growth, talagang kino-question nila lahat ng bagay. So pag nag-resign sila, nung tinanong ko yung aking brother, sige, okay, fine, you can resign, you are entitled to do that. In fact, sinasabi sa batas na kahit walang rason, pwede kang mag-resign. Okay. Sabi ko, and then the following question, ito important. Why? Hindi important. Ano importante? Alam mo kung anong why? Kasi nasagot niya na yan. Ba't siya mag-resign? Okay. Alam mo yung following question ko? Saan ka napapasok? Ganon kasi tayo eh. Kapag magre-resign tayo, may plan B ka may plan B ka na. Correct. May fallback. Eto na yung papasukan ko, nag-a-apply na ako kasi di ko nga to kasundo yung boss ko, nag-a-apply na ako dito. Alam mo, sagot sa akin, wala. Wala silang plan B. Ganun ang mga millennials and impulsive Gen Z lang. ngayon. Ganyan. One snappy. Ganun no. Iba na sila sa mga katulad nating mga Gen Z ka ba? Baka millennial ka pala, no? Ako pala, sa katulad namin na pag nagtrabaho, kung gusto mag-resign, talagang pag-iisipan muna. Ako, after kong gumraduate, dito na ako pumasok sa MBC. Loyalty award to. Yes. Ayaw umalis. Diretso na. Ayaw umalis, di ba? Pero mga iba ngayon, parang feeling nila,
yung sa resume nila, pahaba ng pahaba yung kanilang experiences. Tapos one year lang sila sa ganito kumpanya, 1 year, another. So parang feeling nila very impressive, no? Pero ako, parang hindi ako masyadong impressed sa ganon. Kapag marami masyadong yung sobrang lipat na nakakapito ka na 10, 17. Correct. Tapos short period of time lang yung stay mo sa company. Kasi mag-i-invest ang company sa'yo eh. Correct. Diba? So tuturuan ka nila, magkakaroon ka ng knowledge, tapos ang gagawin mo, resign ka. Diba parang, huy, ano ba? Apply mo sa iba yung knowledge na tutunan mo sa kanila. Oo. So mga ganon. Tsaka parang basta iba na sila. So pag nami-misinterpret din nila kapag sinabihan sila na, uy, kailangan ba na resign ka na lang ng January. Oo, kasi para mo kami 13-month pay. And ang answer dito ay mali po yung pag-iisip na yun. Hindi naman sinabi ko mag-resign kayo bago mag-December. Ang sinasabi ko lang, pwede kayong mag-resign bago mag-December at makakakuha pa rin kayo ng 13-month pay. Pero prorated na. Alam mo ba yung prorated? Oo. Ibig sabihin, kunyari, ang iyong sahod ay 24,000. Para madaling computing. 24,000. So, pag dinivide mo siya sa 12, 2,000 per month. Right? So, kung hanggang November ka, 30 ka nag-resign, so may makukuha ka na 22,000. Less 1 month na 2K. Oo. So, parang ganun siya. Pero sayang pa rin yun. Kunin mo na. Yung 2K? Abuti mo ng December, baka manalo ka sa raffle. Oo, diba? O may pa-microwave pa yung company mo, iiwan mo na ba? Pa-rice cooker. Yan lagi na mapanalunan namin. Correct. So, yun na sinasabi ko na parang hindi naman required na kailangan hanggang December para makuha ang 13-month pay. In fact, kahit January, February, March, any month. So, may makukuha kang 13-month pay. Prorated nga lang. Prorated. Yun. So, importante yun. So, sa mga nag-iisip ngayon, sabi ni Attorney Cam. Pwede na daw. Yung mga nagko-compose ngayon ng resignation letter. Pwede na daw. Ganyan. Ako, ang sinasabi ko ayun, hindi po pwede rin yung sinasabi natin na effective immediately. May mga ganun ngayon, di ba? Na magre-resign ako ngayon. Now Agad. May requirements po ang batas. Doon sa mga pwedeng mag-resign ng effective immediately. Iba po yung parang nabanas ka lang sa pagmumukha ng bisor mo. Tapos ayaw mo na agad. So, kailangan meron kang 30 days notice. So, kunyari. Yung rendering ba? Rendering, yes. So, sinasabi natin na kailangan, mag 30 days ka naman bago ka lumayas. Pero anong dahilan yon? Kasi gusto ng company na parang, syempre paghandaan naman, yung transition. Sa bagay, no? Yung diba, papalit sa'yo. matrain mo, diba? Para maayos. In fact, ang 30 days notice, sa benefit ng kumpanya, pag ayaw na rin ng company sa pagmumukha mo, may option din silang ligwakin ka na. Muna tapusin yung 30 days, 15 days na lang. Umalis ka na, ganyan. Ganon. Diba? Okay. Pero, again, mas importante na magkaroon ng harmonious relationship. Correct. Diba? At graceful exit sa kumpanyang papasukan mo or aalisan mo rather. Graceful exit? Like, bye-bye po mo! Kasi, masabi nila, don't burn bridges. Correct, diba? oo. At the end of the day, malay mo magkadaupang palad pa rin kayo yung yung kumpanya na yon. Wala na yung taong kinahinisan mo. Diba? Bumalik Pwede ka nang bumalik. Diba? Kasi marami rin umalis dahil sa kanya. So, siya na lang ang so, na-realize nila na, ano pala tong taong ito? May something. Correct. So, tapos nag-resign din. Di pwede na kayo bumalik. Diba? Don't burn bridges. Correct. Tapos may mga tinatawag na mga clearances. So, okay ba yon? Kailangan ba yon? Yes, kailangan yun. Kasi for example, may mga nabigay sa'yo ng mga custody. For example, si Biboy Bibo, meron siyang laptop na in-issue si company, na nasa kanyang custody. O kaya yung printer, baka inuwi na sa bahay. Yung mga wire na nawawala. Inuwi na sa bahay yung printer. Bawal naman po yun. Kasi company property. Di ba? So, cellphone. Alam mo, usong-uso ngayon yung benefits na bibigyan ng cellphone ng isang empleyado, ng employer, 'di ba? So, pag hindi mo natapos 'yon, baka kailangan ibalik mo siya, isauli mo siya, 'di ba? So sa amin kasi meron kaming ganung benefits, no, na parang every 2 years parang nagpapalit ng unit. Ng unit. Tari ng kumpanya natin, diba? Napaka-generous. Bonus. Baka nakikinig naman sila diyan. So may mga ibang bagay na kailangan i-surrender mo. Correct. That's the reason of clearances. In fact, meron pa ngang exit interview. Ay, may ganun din. Meron tayo noon. Try mo mag-resign.
Parang ayoko. Okay na ako dun sa pagpasok ko in interview ako. Ayoko yung pagpaalis ako. So, may interview din. Meron din pag-exit. pala. Oo. So, sa exit interview, tinitignan kasi doon kung ano yung dahilan ba't aalis ang isang empleyado. So, pwedeng money matters, naliliitan sa sahod. Kasi sa ibang kumpanya, ganito na, nagkakaroon na ng comparison. O kaya naman, yun nga. So, maaaring sa isang tao, o kaya maaaring sa sistema, mali yung sistema na nakikita ng empleyado, na maaaring, teka lang, parang tama yun So, maaaring nilang gamitin. Diba? So, napakagandang napakagandang bagay na malaman ng mga, especially HR people. Pero hindi naman siya para takutin ka. Hindi. ano? Alis ka. Sa kumpanya ka. Hindi naman siya para pigilan ka pa. Hindi naman. Hindi na. Parang na lang, assessment na lang. Lalo na kapag halimbawa tinanggap na nila yung letter of resignation. Parang closure, kumbaga. Bago ka man lang umalis, ano yung mga natutunan mo sa amin? Ano yung dahilan bakit mo ko iiwan? Diba? Tapos, ano mga kailangan namin baguhin? Wish you well. Diba? So marami tayong natututunan sa ating programa na may kinalaman po again sa 13-month pay. Mamaya pag-usapan natin kung magkano ba ang makukuha kapag aalis ka, at saka magkano yung 13-month pay, computation ng prorated, and kapag ikaw ba ay halimbawa natanggal sa trabaho. Dahil pasaway ka, merong dahilan bakit ka natanggal, negligence of work, abandonment, at kung ano-ano pa, makakatanggap ka pa rin ba ng 13-month pay. Yan. So, yun yung mga sasagutin natin, pero bago yan, batiin muna natin ang mga nanonood sa atin. Ninang Jovelyn Aquino Salvador Pascua. Hello po, magandang gabi po. Rico Bagisi, Jericho Ferrer, Roxanne Costo, Apolinario Castillo, Raymond Botolan, Violeta Sembrano, at Janet Ku. Ayan. Paano po kung hindi inabot ng December dahil 6 months lang po ang kontrata? May 13 month pa rin. Paano July to October na finish contract? May 13 months pa rin. Sagutin natin yan. Moonbeats, magandang gabi po. At ganun din po, baka may babatiin ka pa dyan yung mga kaibigan mo na nanonood. Pati ko yung mga fellow DJs ko sa YesFM. Oo nga. Andito na ako sa baba. Oo, nagugut ko to kasi mahilig po ito si B-Boy Bibo ng ng 13-month pay. Beneroso Nauj Raet ng Las Piñas, magandang gabi po. Mirna De La Cruz, Ian Lontok. Yung kanta daw ni Carlos Agassi na Pamasko. Sige, papatugtugin siguro yan ni B-Boy Bibo dun sa YesFM. Sa taas. Si Jeffrey Villacorta, Rolly Soriano, Risa Halbuena, Lee Kakbay, Merlin Dabulencia. Attorney, question lang po, kapag hindi po Catholic o hindi naniniwala sa Christmas, anong tawag sa Christmas bonus nila? Simple bonus lang. Simple bonus. Wala namang problema yan. Simple bonus. At last na lang, teka lang, pabati muna kay Mama Jovita Papa Will na lagi nanonood sa atin. Yung mga gusto sumali sa ating DZRH Malakas question. Ayan sagutin lamang po ang ating katanungan. May tax ang 13-month pay kung ito ay lalampas sa blank. Magkano? Nabanggit na namin yan. At pumunta po sa DZRH Dos Compañeros Facebook page. Doon po kayo sumagot. Mas maganda po, i-share nyo po yung ating live ngayon dahil mas malaki ang chance po na yun po ang pipiliin ko na mananalo ngayong gabi para mas maganda, di ba? Correct. Share the good news, share the good vibes. Correct. And share the cash. Maraming salamat, B-Boy Bibo. Maraming salamat, Attorney Cam. Ayan, wala ka na mapatiin talaga? Wala na, okay si na. Si Ganda Wanda pa. Ganda Wanda! Ano na? Kamusta ka na? Oo, mamaya mag-uusap kami sa ere. Ayan, sa programa namin. I-share mo yung knowledge na natutunan mo. I-share ko sa kanya yan. Para naman sa mga FM listeners natin. Para hindi puro kabulos-tagoy yung tututunan nila sa akin. Meron ka natutunan ngayong gabi. Correct, oo, Attorney Cam. Thank you so much. Babalik po ang Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Oras po natin, alas 7 ng gabi. Ayan, balik tayo sa ating topic ngayon. May kinalaman po sa 13-month pay.
Again po, no, pinag-usapan natin pareho po ba ang bonus sa 13-month pay? Sinabi na po natin, no, medyo magkaiba po siya pag sinabi po natin na 13-month pay, ito po ay minamandato ng batas at ang, of course, ang bonus, ito po ay base po sa generosity. Ayan. Pero again, may ceiling po, no, pag kinumbine po ang mga bonuses, commission and the likes, no, at ito po ay umabot ng 90,000, meron po yung tax. Ayan. Kaya naman po, yung mga gustong sumali sa ating Malakas Question, pag shinare nyo po ang ating live ngayon, na mas malaki po ang chance na kayo po ay manalo ng 500 pesos. Ito naman pong ating DZRH Malakas online promo ay pasasalamat natin dahil, again, number 1 po ulit tayo sa Kantar Survey. Mega Manila and Metro Manila. Thank you so much dahil po yan sa inyo at tuloy-tuloy pa rin po ang ating DZRH Malakas promo na ginagawa po ng ating kasama dito na si Sherwin Bata Alfaro. Magkakaroon na rin po tayo ng stickering campaign, no? Dahil gagala po tayo, ikot po tayo sa mga terminal para naman po makapag-register ang ating mga drivers at mabigyan sila ng chance na manalo sa ating Kadikit sa Linya promo. At dahil Berna din po, magkakaroon po, no, ng Pamasko Panalo promo. Kung kayo may 4-piece kami, may 3-piece kami. Pamasko Panalo promo kung saan po mamimigay po kami ng mga pampamasko na groceries or items para po sa mga kababayan natin. Dahil malapit na ang Christmas, ganyan po kayo kamahal ng DZRH. Marami pong ibinibigay sa ating mga kababayan, especially sa mga laging nakatutok po sa atin. Kaya maraming salamat po. Okay, may tanong dito. May mga katanungan pa. Basahin ko lamang po. Sabi po dito, wait lang po ha. Ako po ay manager sa dati kong pinapasukan. And tuwing December po, nakakakuha ako ng bonus. Equivalent sa isang buwang sahod ko. Okay. May nakaalitan po ako at nag-resign po ako sa company. Ngayon po manager ako sa ibang kumpanya pero nalaman ko na wala daw pong 13-month pay ang mga manager sa kumpanya na pinapasukan ko. Tama po ba yun? Alright, sinasabi natin kanina na hindi po lahat, no, entitled sa 13-month pay. Ang mga rank and file, sila po ang mga entitled na magkaroon po ng 13-month pay. So kung ang iyong position ay andun po sa level ng manager, so hindi po minamandato. Pero sabi mo nga sa iyong dating kumpanya, nakakakuha ka ng bonus. So bonus po yun. So maaaring ito ay bonus, pero hindi siya 13-month pay. At dahil generous ang dati mong kumpanya, no, naibigay sa'yo na parang as if meron ka ring matatanggap na 13-month pay katulad ng mga kasama mo sa trabaho. Where in truth and in fact, hindi siya 13-month pay, no? Bonus siya na 1-month salary. Ngayon, kung ikaw po ay papasok sa mga ibang kumpanya, you make it clear kung meron ka bang ganitong bonus. Kasi kung wala, no, yun, pag-isipan mong mabuti. Pero kung maaari mong i-required, no, sa kontrata na at the end of the year, on every December, ay makatanggap ka ng 1-month salary, you can actually, ask for it. At kapag pumayag yung kumpanya, no problem. Kaya bilib na bilib po ako sa mga ibang mga employer o kaya kumpanya na na lagi pong nagbibigay ng 13-month pay. Lagi pong nagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado from rank and file hanggang managerial position. In fact, hanggang sa mga matataas na posisyon, director, vice president, assistant vice president. Diba? So, nasa naman po yan, generosity ng ating
employer. So kung need nila or gusto nila na magbayad, apart from that, sa mga bonuses, dun sa kanilang mga executives, kasi mas maganda tong encouragement, no? Especially kapag ang kumpanya naman po ay kumikita, mas maganda na mag-share po ng blessings ang ating mga employer. Tama po ba yon? Tama, 'di ba? So kailangan po na magbigay. Siyempre, sinasabi lamang po ng batas na huwag kalimutan po natin ang ating mga rank and file employees dahil sila ang bumubuo ng ating karamihan dyan, of course, no? Mga mas marami po ang rank and file sa mga of course, managerial position and executive position. So, wag natin silang kalimutan. Unahin natin sila kapag sila po ay or kayo po ay maganda ang performance ng kumpanya. So, kapag generous si employer, napakagandang motivation po ito sa ating mga empleyado, no, na makareceive po ng 13-month pay at syempre bonuses. Okay, sabi rito, isa po akong rank and file attorney cam. Ang basic salary ko po ay 25,000. Ay, okay. Dodoblehin daw po ito ng boss ko at bibigyan niya po ako ng 50,000 para sa 13-month pay ko this year. Ask ko lamang po, may tax po ba yon? Oy, gandang question ha, parang sa ating Malakas promo. The answer is, wala po yung tax, no? 50,000. Before the train law, ang sinasabi po na ceiling, no, nung mga makakatanggap po ng mga bonuses, commission, and of course, yan, including 13-month, dapat po hindi lalagpas ng 82,000. Pero with the train law, inangat na po nila ito 90,000. Who knows? Baka naman 100,000 na, no, next ceiling nila para medyo taas-taasan na rin ng iba yung ibigay na maximum cap, no, para sa mga bonuses ng kanilang mga empleyado. Sa government daw po, no, hindi pa kasi ako nagtatrabaho sa government offices, pero meron daw pong mga bonuses doon na napakadami. Ang sabi nga namin sana all. So meron po, no, may mga iba po doon ang ginagawa sa 13-month pay ay hinahati, no? So binibigay po on the half of the month, so yung June or July, and then the other half po sa December. Kasi before, naalala nyo po, no, ang ating pasukan po ay June yan nung hindi pa pandemic, no? At kaya binibigay po, no, na may option po sa employer na ibigay siya ng mid-year, tapos yung last half naman ibibigay sa end of the year. So ganun po, no? Dahil nga po bayaran ng tuition and everything, yun, ginagawa po. At even after the pandemic, no, ginagawa pa rin po ng iba yan. So merong half-half. So it's up to your employer. At kung okay naman sa inyo, syempre okay sa atin yun, no? Maagang nabibigay ang ating bonus. Okay, 13-month pay. Okay. So again po, generally po, exempt from taxation o pagbabayad ng buwis po ang ating 13-month pay. Pero for benefits that ito po, no, should be more than 90,000 pesos. So ito po ay meron ng kaakibat na tax. Ayan, di natin maiilagan yan. Sa VIR. Kaya naman po yung ginagawa ng mga ibang employer, sabi ko nga sa inyo, parang 89,000 na lang o kaya ini-exactong 90,000 para hindi na mag-exceed pa. Okay. Kailan po ba dapat ibinibigay ang 13-month pay? Not later than, if I'm not mistaken, bago mag-December 24, no? Sabi yan, no? Kailangan po na makuha na, matanggap na, no, ng mga empleyado, especially ng rank and file, ang kanilang 13-month pay bago mag-December 24. Para naman meron silang pong noche bueno, di ba? At yung mga iba naman, mas maaga binibigay. First week ng December, andyan na yan. Nasa mga ATM nyo na yan. Tapos merong nangyayaring bulungan.
tatanggap mo na ba? Ay, ito na, nandito na. Yan ang kagandahan po, no, kapag ikaw po ay merong online, no, may advantages saka disadvantages, of course, ang paggamit ng online, no, apps. Pero sa akin, more on advantages siya. Dahil doon mo makikita kung may pumasok doon sa payroll mo. At doon mo malalaman kung magkano. Tapos pwede mong ma-irite sa mga empleyado o mga katulad mong rank and file na may pumasok na doon sa inyong payroll. It's either 13-month pay o kaya naman po bonus mula sa ating mga bossing. So usually ang ginagawa nila before the 24th, nagkakaroon po ng Christmas party, doon ina-announce, and then kinabukasan dinideposit sa account nila. So again po, dapat po maibigay po ang ating 13-month pay before December 24. Okay, may isa pang question dito. Ako po ay isang kasambahay. Ako po ba ay makakakuha ng 13-month pay? Okay, ayon po no sa ating Republic Act 10361, ito yung ating batas kasambahay. Ang ating pong mga kasambahay po ay entitled din po sa ating 13-month pay. Ito po ay provided by our law, sinasabi po ng ating batas na sila po ay dapat makatanggap po ng 13-month pay. Now, kung ako sa mga may-ari, hindi mo may-ari, amo ang tawag sa mga ito, no? Ano ba naman yung dagdagan nyo, di ba? Kasi kung loyalty ang pag-uusapan, ay mga kasama natin sa bahay ay dapat nating inaalagaan. So, 13-month pay sa mga ating kasambahay, dapat po sila po ay binibigyan po ng ganitong benepisyo. Another thing is ating mga kasambahay po, sila po ay dapat hinuhulugan din po ang kanilang SSS, Pag-ibig PhilHealth ng kanilang amo. At andun pa rin po yung sharing. Ano po, you just have to talk and clarify lang, no, about the sharing. Kasi makikita nyo naman po yan sa SSS table kung magkano yung sharing, depende po sa sahod. So, kailangan po sabihin sa kasambahay na meron silang ganitong amount na maaaring i-deduct sa kanilang sahod. Public po tayo sa ating programa. Ilan po munang mga paalala. Again po, sagutin po ang ating katanungan sa ating malakas question. May tax ang 13-month pay kung ito po ay lalampas sa blank. Magkano po? Ayan. Kasama po rin po ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam. Dito po sa DZRH. Oras po natin, 15 minuto, makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought Oras po natin, 7:20 ng gabi. Usapang legal pa rin po kasama si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin ang 13-month pay. Uy, syempre gustong-gusto ko tong topic na ito dahil pag pumasok po ang BEAR, September pa lang, nag-aabang na po ang ating mga kababayan pagdating sa ating 13-month pay. Again po, i-share po ninyo ang ating Facebook Live ngayon. Screenshot nyo nga po, tapos isend nyo sa akin para mapili natin yung mananalo ng 500 pesos sa katanungan na, ayan, magkano nga ba, no? Yung magkano nga ba? Kailan nga ba may tax ang 13-month pay? Kung lalampas ito ng blank, magkano? Naku, kanina ko pa sinasabi kung magkano. Kaya, sige na, sumagot na po kayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. May question po dito. Ako po ay 2 months pa lang po na nagtatrabaho sa office, no? Ngayong December, magiging 5 months na po ako. Narinig ko po sa aking kaopisina na hindi daw po ako pwede makatanggap ng 13-month pay kasi hindi pa daw po ako at least 6 months sa kumpanya. Tama po ba yun? Okay, ang sinasabi po ng batas natin, no, ang empleyado na nagtrabaho na po ng at least 1 month during the calendar year ay makakatanggap po, no, ng prorated lamang po ng 13-month pay. So hindi niyo po pwedeng sabihin na buong 13-month pay makukuha ninyo. Of course not. Prorated lang po ibig sabihin, no, ito lang po ay kukumputin base sa kung ilang buwan kayo nakapasok. Ayan. At least 1 month, no, kung halimbawa wala pang 1 month nag-resign ka na, wala ka pong 13-month pay. May tanong din po dito, sabi niya, pwede po ba
sana yung 13-month pay ay ang ipalit po ay ano po, no? Ay voucher. Voucher ng ano yan. Kasi 'di ba po sa ating kumpanya may mga iba po na nagbibigay ng voucher, yung mga gift checks, no po. Pagdating po sa 13-month pay, minamandato po na ito po dapat ay cash, no? At unless otherwise, no, pumayag yung empleyado, tapos mas mataas pa sa 13-month pay o 1-month salary, di why not? Coconut, di ba? May nagbibigay, sige, ito na lang, voucher na lang, pero yung sahod mo kasi dapat, di ba, 20,000. So, ginawa ko ng 40,000, okay lang ba sa'yo? Ay, kung pumayag at nagkaroon kayo ng agreement, signed ninyo pareho, why not? Wala pong problema yon. In fact, basta laging in favor sa empleyado, okay na okay po yon, di ba? Pero ang sinasabi lang po ng batas, no, kung halintulad po nung sahod niya, hindi po pwede yun. Kasi meron pong mga bagay na mayroon silang bilhin. Kasi nililimitahan po ninyo yung mga bagay na pwede na lang bilhin dun sa voucher. Kasi yung pagsabing voucher, certain store ka lang pwede na makabili ng mga ganito. What if, no? Ayaw nila bumili sa store na yun. Gusto nila bumili sa palengke ng kanilang mga pang Noche Buena. So, hindi po pwede. So, clear po yan, ha? Question dito. Shout out lang muna tayo sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Magandang gabi po. Ayan, nasa mga nanonood po sa ating DZRH. Dos Compañeras, thank you so much po. Ayan, hi and good evening po. Ayan, kina Jason Abulencia, Aldos Villamator. Tama po ba ito, no? And Merlin Dabulencio niya, ganun po pala. Dan Sharing, sabi ni Rico. Hil Ocampo, pa-shoutout naman po from Chaong, Quezon. Ayan. At sa mga gusto pang magtanong about sa ating topic ngayon, 13-month pay, pwede po kayo mag-send ng ng mga voice messages. So, tinatanggap din po namin yan. Sa nagtanong na, dapat po ba akong makakuha ng 13-month pay kung sakaling ako po ay nag-awol. Okay. Nag-awol. So, ibig sabihin, baka maaaring ma-terminate ka, no? Upon separation, again po, sa final pay po, no, pasok po ito dun sa last pay na makukuha ninyo or final pay, kasama na po, no, 13-month pay prorated. So, kahit ano pong rason kung bakit ka na-separate sa company, as long as ikaw po ay nag-render na at least 1 month, no, ikaw po ay makakatanggap naman po ng 13-month pay. Again, kinu-compute na po ito, kasama na po ito doon sa final pay or last pay na tinatawag natin. Okay? Okay. Question pa po dito. Wala pong kinalaman sa 13-month pay, pero okay lang po ba pag aalis ako sa kumpanya, meron pong pinapipirmahan na release waiver and quit claims? Okay, pwede naman po, no, na pirmahan ng release waiver and quit claims provided na voluntary po ninyo itong pinirmahan at naiintindihan nyo po yung nasa release waiver and quit claims at hindi po ito talagang unfair dun sa mga empleyado. Sometimes kasi pinapapirma lang pero meron pa silang mga benefits pala na dapat makuha. Tapos kung titingnan mo yung amount na nakalagay sa release waiver and quit claims, malayong malayo, no? Kaya maaaring ma-invalidate yung inyong release waiver and quit claim. Pero as to the question, pwede ka bang pumirma o okay lang po ba? Wala naman pong problema. Again, basta voluntaryo, naiintindihan at napaliwanag sa'yo. Ayan. Eto naman po, question. Hanap pa tayo ng question. Tignan ko lang po, ha. Ayan. Yun, separation, final pay and 13-month pay na sabi na po natin yan. Wait lang po. Ayan, pipili na pala ako. Ang bilis ng oras ng ating Malakas winner ngayong gabi. Ina-screenshot nyo na po ba? Ayan, dahil pipiliin natin yung mga nag-share sa ating Facebook Live ngayon. Eto na, Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na!
Uy, grabe. Maraming salamat po at ang daming sumagot sa ating question ngayong gabi sa tanong ng My Tax Bank 13-month pay. Kung ito ay lalampas sa blank, no? Magkano po? Ito po ay lalagpas sa 90,000 pesos. Ayan. Kaya naman ang ating winner ay walang iba kundi si... Wait lamang po ha. Hahanap tayo. Si Jelly Peña. 90,000 ang kanyang sagot at sabi niya, done sharing. Thank you so much. 500 pesos sa'yo. Si Hilary Enriquez. Uy, salamat po ha. Sabi niya, good evening po, Attorney Cam. Mag-aral po tayo ng batas. Ayan. Hi kay Peter Albia. Good evening. At JV, ayan. At syempre yung mga kasama natin sa may Lawag, Ilocos Norte, magandang gabi po. At kila Tita Erlinda Agloco, thank you so much. Kay Mama Sinta ng Olonga po, ayan, maraming salamat. May mga pahabol question pa rin po tayo sa ating topic ngayon. May kinalaman po sa 13-month pay. Ang mga senior citizen po ba merong 13-month pay? Yes po. Actually, no, meron silang 13-month pay. Nakakakuha po sila ng, kasi I know because my dad is senior citizen na po. Nakakakuha po sila ng 13-month pay every end of the year. Ayan. So, congratulations. Pag kayo po ay isang senior citizen, meron din po kayong 13-month pay. Ayan. Meron pa bang mga question? Pahabol question lamang po, no? Hanapin lang natin. Eto po. Papaano po kung halimbawang magre-retire ako, attorney, meron po ba akong 13-month pay? Ay, opo naman. So kung halimbawa, no, meron po kayong final pay bukod sa retirement, no. Yung sa final pay po ninyo nakalagay na sa retirement pay, 13-month pay, any mga monetary benefits na maaari nyo pang tanggapin, or yung kahit po yung mga VL, no, or vacation leave na hindi nyo nagamit, na ginrun sa inyo ng company at binabayaran nila, ang tawag po namin dito nakalimutan ko na kasi tumatanggap. Ano man ta? Commutation. Yan, commutation, kino-compute po, no? Doon po sa how much yung hindi nyo nagamit, no? So, ito po, kasama rin po yan. So, final pay including 13-month pay, retirement pay, and other monetary benefits. Okay, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Thank you so much. At babalik po ang Usapang Legal every 6:30 to 7:30 dito pa rin po sa DZRH. Kasama pa rin po ninyo ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam. Shout out nga pala kaya attorney, ano bang name ni attorney ni Panyero na nakikinig po sa atin? Okay. Hanapin ko lamang po, baka magtampo si Panyero. Wait lang, Panyero, hanapin ko lamang po Ito yung aming Panyero na Charlon. Ayan, si Charlon Valencia. Attorney Charlon Valencia, good evening sa iyo at sa lahat po na nakikinig sa atin. Sa Philinvest, magandang gabi po. Maraming salamat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 7:29 ng gabi.